So ayan na nga mga pre, pag-usapan po natin ngayon itong patungkol naman po dito kay Chavit Singson kasi halatang-halata na po yung kanyang pagiging tuloy. Pagiging DDS, no? Halatang-halata na po na talagang ang gusto niyang maupo bilang presidente ay itong si Sara Duterte. Sara Lustay Duterte. 'Di ba? Oo. Oh, 'di ba? Magkaibigan yan si PBBM at Chavit Singson. Oh, ngayon bakit nilaglag niya si Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? Oo, kung ano-anong mga sinabi niya sa kanyang press con. 'Di ba? Na puro wala pong hindi niya po napapansin yung kabutihan ng ating pangulo. Puro po negatibo yung kanyang mga sinabi, no? Doon sa press con niya. 'Di ba? Dapat sana wag ka naman maging one-sided, 'di ba? Tingnan mo yung good side at bad side, 'di ba? Ang tanong, yung mga pinagsasabi mo ba doon ay katotohanan ba 'yon? Oo. Nararapat bang paniwalaan 'yon, Chavit? Ay nako, Chavit Singson, 'di ba? Hindi mo man lang sinilip yung nakaraang administrasyon, 'di ba? Lahat ba ng problema kailangan ibagsak sa pangulo? Depende po, 'di ba? So anyway, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon. And bago po tayo magtuloy-tuloy, and kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. And syempre mga pre, meron po tayong TikTok, meron po tayong Facebook page. Sana po ay suportahan po ninyo, no? At para po magkita-kita tayo sa Facebook, sa TikTok, ayan. So maraming salamat po. So, yun na nga mga pre, no? Yan nga pala, sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat po. So, yun na nga mga pre, no? Itong si Chavit Singson, hindi ko maintindihan, bakit galit na galit ka kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung may katiwalian pala, dapat noon pa lang nagsalita ka na. Bakit ngayon lang? Diba? Idadamay mo yung Pangulo. Yung Pangulo nga mismo yung gustong kumbaga gustong masolve na yung korupsyon na to, di ba? Gusto ng Pangulong Bongbong Marcos na masolve na ang korupsyon. Tapos ngayon kasalanan ng Pangulo. Kasi kung kurakot po si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya po papayagan na may mag-imbestiga dito sa flood control na to. Kung talagang kurakot po ang ating administrasyon, kasi madadamay siya. Di ba? Pero bakit po pinayagan niya? Kasi ako'y naniniwala kayang kontrolin niya ni Pangulong Bongbong Marcos na wag magkaroon ng investigasyon patungkol dyan. Pero inayaan niya. Diba? Okay lang sa kanya. Na sige, mag-imbestiga kayo dyan. Walang problema. Kasi malinis po ang puso ng ating mahal na Pangulo. Diba? Tapos ngayon si Chavit, halatang halata. Gusto si Sara Duterte po yung mamuno ng ating bansa. Ang babae po, tandaan nyo, ang babae walang kakayahang mamuno sa bansa. Wala po. Lalaki lang po ang karapat dapat na mamuno sa isang bansa. Hindi po yung babae tapos bobo pa. Ay, naku po. Eto natapos ang press conference ni Chavit Singson sa pamamagitan ng kilusang Marcos alis dyan. Isang kunwaring makatarungan na nakabalak tayong laban sa korupsyon. Pero ang tunay na pakay ay iluklok si Sara Duterte. Halata naman. Diba? Siyempre, wala na po si Speaker Martin Romualdez, bumaba na po sa speaker. So ngayon, ang target naman po nila, si Pangulong Bongbong Marcos naman. Si PBBM naman po, yung kanilang target ngayon. Wow naman, Lolo. Huwag kang masyadong halata. Bato-bato sa langit. Ang tama ay huwag magalit. Ano pa kayang kasunod? Marami pa daw pong pasabog si Chavit Nakita ko yung press conference. May kasunod pa daw. May mga pasabog pa. Ano kaya mga pasabog ito? Ano kaya ang pasabog yan? Ha? Ba't di mo pa pinasabog kanina? Yung kumbaga isahang
ano na, salita mo, di ba? Para malaman agad ng publiko. Bakit kailangan pa bang pagplanuhan yan kung anong sasabihin? Ha? Oh. Ang pagkukunwari ay umaalingasaw na parang maruming tubig. Oh, di ba? Ang pangit nun, ang pangit. Oo, bistado ka dito, Chavit. Si Chavit Singson, iniidolo ko pa naman to kasi akala ko talagang suportado niya po ang ating mahal na Pangulo. Diba? Kaya nga lang, may pagka-traidor talaga. Kasi si Erap Estrada, tin-traidor nga, di umano. Oo. Kumbaga, yun. Mahirap pong pagkatiwalaan yung ganung klaseng tao na mahilig manglaglag. Ilalaglag ka na lang bigla. Pero si PBBM po, nalalaglag ba? Hindi po. Di po gawain ng ating Pangulo ang manglaglag. Pero si Chavit po, sanay na po dyan. Gusto ko ngayon, baka bukas ilaglag ka na. Mahirap po maging kaibigan yung taong ganyan yung ugali. Diba? Mapakahirap po. Oh. Aminado siyang pagmamay-ari ng kanilang pamilya ang, ano to? Anong construction to? Satrap construction na nakakuha ng 62 na kontrata sa Ilocos Sur mula 2016 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 bilyong piso batay sa datos ng DPWH. So ito, satrap construction. Pagmamay-ari ng inyong pamilya. Tapos ngayon, sa Ilocos may problema sa flood control. Bakit may sisisi sa Pangulo? Bakit noong 2016 ba si PBBM na ba yung Pangulo? Si PBBM ba yung naging Pangulo noong 2016? Hindi, tanong ko lang ha. Sino ba yung Pangulo noong 2016? Di ba yung bastos na tao? Bastos na tao? Si Rodrigo Roa Duterte? Bakit kasalanan ni Pangulo? 3 years pa lang. Diba? 2016 pa lang, hanggang 2022, may problema na dyan sa flood control. Bakit mo sisihin si Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Nakakuha pa ng 2.7 bilyong piso. Batay sa datos ng DPWH. Nasaan yung mga pera na yun? Tiba-tiba yung si Diskaya dyan. Kasi si Diskaya naman siguro yung kontraktor, di ba? Diskaya ba? Kung si Diskaya, di tiba-tiba. 2016 nagsimula. Kaya pala nakabili ng mga mamahaling gamit. Kulang na lang yung kaluluwa mo, bilhin din. May payong ako dito, Diskaya, bilhin mo na nga to. 1 million na lang to. Tandaan na ang anak niyang si Ryan Luis Singson ay naging gobernador ng Ilocos Sur mula 2016 hanggang 2022. Habang ang kapatid naman niyang si Jerry Singson ang kasalukuyang gobernador mula 2022. Si Ryan Luis Singson palang gobernador. So ang dapat sisihin si Ryan Luis Singson. Kasi nung 2016, okay, ay naging gobernador ito. Ang pabaya dito yung anak mo. Hindi po ang Pangulong Bongbong Marcos. Nasasakupan niya yan, wala siyang nagawa. Or walang ginawa talaga. Ano sa tingin niyo? Ano sa tingin niyo? May ginawa ba o wala? Sinisisi ni ni idolo yung yung Pangulo natin di ba? Eto pa, si Chavit Singson din ang itinuturong may sala sa pagkakansela ng South Korea ng pautang nito sa Pilipinas. Iniulat ng di kasi ako Koreano ang hirap basahin. Hankuri pala to. Na dapat sanang kasali ang LCS or tinatawag na Luis Chavit Singson Group sa planong PBBM Bridges Project na nagkakahalaga ng 28 billion o katumbas ng mahigit 700 bilyong won ng Korea.
galit siya sa korupsyon ng mga kontratista pero siya mismo ay isang malaking kontratista. Yun lang. Naalala ko tuloy ang kasabihang Pilipino ang magnanakaw ay kapalit. Naalala ko tuloy ang kasabihan ng Pilipino. Ang magnanakaw ay kapalit sa kapwa ng magnanakaw. Wala lang. Naalala ko lang. O, diba? Kontratista pala kayo eh. Tapos isisisi mo rin sa kontratista. Naku po, grabe to. Ang galing mo. Turuan mo naman po ako kung paano po manlaglag ng tao. Sa lahat, ako po, sa lahat ng ayaw kong kaibigan, yung nilalaglag po ako. Diba? Doon lang po tayo sa kung meron kayong hindi pagkakaunawaan ni Pangulong Bongbong Marcos, kung may tampo ka, okay lang magtampo ka, pero yung maglalaglagan, ilalaglag mo, hindi ka tunay na kaibigan, hindi ka tunay na tao kung ganyan ka. Diba? Ikaw pala yung may kasalanan eh. Imbis may pautang galing sa Korea nang dahil di umano sa'yo, hindi natuloy. Sayang, mapapaunlad na sana yung Pilipinas nun kung natuloy. Kasi syempre yung mga tulay, diba, mapapaganda at mapapalawak pa. At may iwasang magkaroon ng traffic. Diba? Kaya nga lang, dahil di umano sa'yo, nagkaletse-letse. Diba? Alam mo, turuan mo na lang po ako kung paano po manlaglag ng kaibigan. Diba? Para man matuto si Bullpoint man. Yan yung pinakapangit, ha? Pag meron kayong kaibigan na mahilig manlaglag, hindi po dapat yan pagkatiwalaan. Diba? Oo, hindi po dapat pagkatiwalaan yan. Dapat i-case na po yan. Diba? So anyway, yun lang naman yung aking reaction dito mga pre. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. At syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayong lahat.